We are now on the second letter ng Hebrew alphabet na Bet. Hopefully, makatulong din itong pangangaral so that we can be familiarized kung ano yung Hebrew alphabet until the very end. So, panalangin natin yung serye ng pangangaral. Again, we are on verse 9 to 16. Dahil binasa na natin sa ESV, hayaan yung basahin ko sa Tagalog ang mga salita ng Diyos. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ng kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa inyong salita. Hinanap kita ng buong puso o wag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin, ipinahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Last verse, ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Maraming salamat sa Diyos sa mapagbiyaya niyang mga salita. Nakakaupo na po ang lahat. Kagaya ng pangangaral last week, we are on the first letter Aleph. Nabanggit na rin ni Pastor na yung Psalms 119, bukod sa nasa gitna siya ng scripture, ito yung longest chapter in the scripture. Binuo to. It is carefully structured as an acrostic poem. Each section corresponds to a letter of the Hebrew alphabet. Verse 9 to 16 belongs to the second letter, o itong second stanza na to ay marked by the Hebrew letter na Bet. Historically, yung mga pinanggalingan ng mga letters o ng mga writings or scripts ay hinango sa mga pictographics. Meron siyang pinanggalingan na pictorial root. May mga images na pinagmulan yung mga letra. Yung Aleph, actually, ay kinuha sa isang symbol ng ox. Kaya pag tinignan nyo siya, para siyang sungay ng ox, no? Dahil it relates to strength and leadership. Parang meron na kagad na ganong ideya. Pag strength and leadership nang uuna, kaya first letter. Though hindi natin dapat i-press yung symbolic meanings too far, it is fitting that this stanza is made according to the Hebrew letter Bet, dahil itong letter Bet, it represents a house or the inside. Kaya pag nakita nyo, merong mga nag-i-explain na itong letter Bet ay may flooring, may sidings, at merong roof. Tapos yung open space dito ay parang pintuan daw na pwede kang makapasok sa gitna. Pero yung focus niya ay yung nasa panloob nito. That symbol fits this section perfectly because here, sa mga nabasa natin, ang emphasis ay hindi yung outward na nangyayari, kundi yung inward na nangyayari, yung inward formation. Pansinin ninyo na nung sinulat yan, walang mga kaaway, walang paghihirap na binanggit. Etong Psalms na to ay sinulat not during crisis or distress compared to other Psalms, 'di ba? May mga Psalms na hinahabol siya, may kaaway, may gustong pumatay. Pero itong Psalms na to ay hindi ganoon, no? This Psalms is called a formation Psalms. It is showing, kung pinapakita nito yung forming o yung paghubog sa puso, maraming salamat, sa puso ng mga tao ng Diyos bago pa man dumating yung pagsubok o bago sila ma-overwhelm ng mga pagsubok. So, inihahanda yung panloob bago dumating yung mga pagsubok. Dahil yung mga pagsubok ay hindi lang sinisira yung panlabas, kundi yung panloob. No? It is actually a wisdom psalms just like any other psalms na may karunungan, pero this one, karunungan siya because it builds up or it strengthens yung internal life ng mga tao ng Diyos. Kaya naman, mapapansin nyo kagad na yung focus dito, at least on this stanza, ay merong patungkol sa heart, merong patungkol sa memory, merong patungkol sa kasiyahan, yung delight, and even meditations. Those are all internal. Lahat yon.
No? Kapag inaawit ito ng mga Israelita, hindi nila to piniperceive as if it is just a general moral advice. Tinitignan nila to bilang kanilang pangtipanang pagsamba. They sing this in a corporate setup. This is sung during their worship habang nagtitipon yung mga pinagtipan. Naiintindihan nila na sila ay may tipanan sa Diyos, so they do understand that this Psalms is not about becoming God's people. Yung mga katotohanan, karunungan na nandito sa salmo na ito ay hindi patungkol na pag ginawa ko yan, magiging tao ako ng Diyos. Hindi yun yung point, no? Yung mga karunungan, yung mga principle na makukuha dito ay patungkol sa buhay nila bilang mga pinagtipang tao ng Diyos. Ang mga karunungan or principle na nandoon na marirealize nila as they sing, as they meditate, as they think about the Psalms, ay ang conclusion ay ganito yung pamumuhay ko dapat sa loob ng pinagtipang pamumuhay ko. Kung nasa loob ako ng tipan, ganito ako dapat mamuhay. Ganyan yung kaisipan. No? So, the question now in verse 9, how to keep his way pure, is actually about the covenant life. No? Paano mamuhay bilang nakipagtipang tao ng Diyos? It is actually related to covenant faithfulness. Yung purity na yon ay may kinalaman sa faithfulness. No? Kung ang Diyos ay banal at ang mga tao niya ay dapat maging banal, ang tanong ay paano dapat mamuhay bilang mga banal na tao ng Diyos? That's the question. And to answer that, yung inihayag na salita ng kanilang Diyos sa loob ng tipanan ay napakahalaga. The revealed word of their covenant God is very central to answer that question. Kaya naman, yung tanong ng psalmist na how can a young man keep his way pure ay hindi maaaring sagutin hiwalay sa salita ng Diyos. Kundi masasagot lamang ito ayon sa salita ng Diyos na nakipagtipan sa kanila. So for the Israelites, purity is understood as covenant faithfulness to their covenant Lord. Purity is the holy way of life according to the word of their covenant Lord. Purity, again, let me just give you a qualifier na hindi ito sinless perfection. Ito ay pamumuhay as God's redeemed people under His revealed word. And because God has redeemed a people for Himself, dahil tumubos siya ng mga tao, hindi niya lang to hinayaan sa mga sarili nilang mga kaparaanan. Kaya makikita natin that God is forming the inner life of His covenant people through His word, producing covenant faithfulness na merong marka ng masaya o kasiyahan sa Kanya. At yan yung mensahe natin ngayon. Ang Diyos ang humuhubog sa puso ng Kanyang pinagtipang mga tao sa pamamagitan ng Kanyang salita upang sila'y mamuhay ng tapat sa loob ng tipanan at kakikitaan ng kagalakan sa Diyos ng tipanan. You will see their inner formation. So yung flow lang natin, no? Hinubog yung panloob, tapos nagkaroon ng covenant faithfulness. Pag sinabi natin covenant faithfulness, yung katapatan nila sa Diyos na nag-a-apply in the covenant community, at yun ay makikitaan ng kagalakan dahil meron silang ugnayan sa Diyos. Okay? So paano hinubog ng Diyos yung puso ng mga tao sa loob ng tipanan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita? Pero paano pa natin yun nakita? If we will look on the verse 9 hanggang verse 16, dalawang bagay yung pwede nating makita. Una, yung pag-iingat o pag-guard sa heart, and then pangalawa, by cultivating delight. So we have there by guarding the heart from verse 9 to verse 11, and then titignan natin by cultivating delight from verse 12 to 16. So again, from guarding to delight, from protection to affection. Hindi ka lang iniingatan na parang,
Okay lang kahit neutral lang yung ano mo. Hindi, pinapalago pa nga yung affection mo ng Diyos. So, tingnan natin muna yung una. By guarding the heart, verse 9 to 11. Yung unang parte ng verse 9, nagsimula sa question. Paano ba natin mapapadalisa yung mga daan o yung mga paraan? How can a young man keep his way pure? So, para sa isang Israelita, a young man here is in the stage of understanding his covenant responsibility. Nandun na siya sa stage na naiintindihan niya na ang kanyang tungkulin, yung kanyang responsibilidad. It is actually pointing to someone who has an awareness of the covenant promise and covenant warnings. Okay? Meron silang pagkaintindi na yung covenant blessing ay tied up sa kanilang covenant faithfulness. Merong ganong ideya. Alam din nila na when they drift from that, kapag merong mga idolatries, di ba? Alam nila that there would be covenant consequences. May mga consequence kapag ginawa nila yan. And so this young man, sa verse natin, gusto niyang malaman kung paanong hindi mangyari sa akin yun. How can he remain faithful to the God of the covenant? That's how we can also understand yung question. Kapag sinabi niyang, how can I make this way, how can I make my way pure? Ang tanong niya talaga ay paano ko mananatiling tapat sa Diyos ng tipanan? So yung word na keep sa original niya ay shamar. It carries the idea of guarding. Yung word na guarding doon sa mga sumunod na verse ay samar. Tinanggal lang yung H. Pero kasi merong parang parehas na sense na iingatan mo, babantayan mo, ipe-preserve mo, poproteksyonan mo. May ganong ideya. So, paano ko maiingatan yung paraan ng pamumuhay ko? So, makita nyo itong young man dito, gusto niya. At seryoso siya na bantayan yung buhay niya para makapanatili sa daang ayon sa gusto ng Diyos niya. Hindi yan hahangarin ng mga nasa labas sa tipanan. Ang maghahangad lang yan ay yung mga nasa loob ng tipanan. Kaya yung answer sa second part ng verse 9, ang sabi doon, malinaw, by guarding it. Paano ko maiingatan? By guarding it according to the word. So, pag yung way ay ginamit, it pertains to the path of life. Paano ko maiingatan itong path of life? Which may parang every facets ng buhay. Relationship, trabaho, mga desisyon ko. Paano ko maiingatan yan? Sabi doon, according to God's word. Para sa mga Israelita, ang salita ng Diyos, o at least during this time, yung Torah, ay tinitignan nila bilang covenant instruction o ito ay mga kasulatan kung saan ipinahayag ng covenant God nila yung kanyang kalooban. It is the revealed will of their covenant God. At kapag binabanggit natin yung covenant God, mapapansin nyo lagi sa Old Testament, laging binabanggit yung name na Yahweh. O kaya Lord. Yung sa ibang mga translation, all caps Lord. Yan yung Yahweh. Pag ginagamit yan, laging meron na kagad ideya na, usapin to ng tipanan. Ganun siya, no? And that word, yung binigayan sa mga Israelita, it is also seen. May mga narinig ako ng mga illustration na para daw bakod. Pero ganun nila tinitignan yung salita ng Diyos. Bakod. Hindi lang proteksyon sa mga nasa labas, ito din yung ligtas na lugar kung saan pwede akong kumilos as long as hindi ako lalagpas sa instruction ng Diyos ko. So ang magdidikta ng mga gagawin ko ay walang iba kundi yung Diyos ng tipanan. Thus, to guard one's way was to live inside the revealed will of the covenant Lord. Paano ko mamumuhay? Ang pamumuhay ko ay dapat nakabatay doon sa gusto ng Panginoon ng tipanan kung saan ako nabibilang. Now, notice something beautiful sa mga text natin. The psalmist does not use only one word for God's word.
Napansin niyo yun? Kahit nung unang pangangaral ng salita ni Pastor Joseph, may iba't iba na gamit ng salita. In this stanza, makikita natin una yung word o the bar, and then naging commandment, naging statutes, naging rules and judgment. Tapos ginamit din yung testimonies and then precepts. So, parang pwede mong daanan lang at maintindihan mo naman, pero again, this is not just a random repetition. Bawat term na meron dito ay may hina-highlight patungkol sa Diyos. Bawat salita o bawat changes ng paggamit ng word, commandments, statutes, rule and judgment, testimonies, precepts, at least dito at least sa napag-aralan ko doon sa stanza ng Bet. I don't know with the other pa, pero at least dito pinapakita yung patungkol sa Diyos. For example, kapag ginamit yung salitang word, pinapakita nito na yung covenant Lord nila ay nagsasalita. Kapag ginamit yung commandments, pinapakita naman nito na yung covenant Lord ang namamahala. Kapag statutes yung ginagamit, yung covenant Lord ang nagtatag. Kapag rules, etong covenant Lord na to ay hukom din na nagsusuri. Kapag testimonies, sinasabi nito na nakikipagtipan itong Panginoon na ito. Etong precepts naman, kapag sinabing precepts, ito yung rules intended to regulate the behavior or thoughts ng mga tao. Ang pinapakita nito ay maingat ang Diyos ng tipanan na ito na turuan yung mga tao niya. May mga ganun. Kaya pag in-explore pa natin yan, hahaba tayo. Pero again, I just want to present that dahil gusto ko makita nyo na hindi random. Napakayaman ng salita ng Diyos. Pwede nyo itong balik-balikan, aral-aralin at hindi mauubos yung ganda ng katotohanan sa mga salita niya. The word reflects the character of the covenant Lord. That's my point. Gusto kong makita nyo lang na yung mga salita na yan ay pagpapakilala ng Panginoon ng tipanan na ito. Pinapakita nito yung kayamanan at kasapatan ng ipinapahayag na kalooban ng Diyos para sa kanyang pinagtipang bayan. The psalmist does not use one word to richly show that God's revelation is authoritative. Pinapakita niya na ang Diyos ay ang salita ng Diyos ay authoritative. Ang salita ng Diyos ay covenantal, ang salita ng Diyos ay judicial, instructional, personal, and relational. Kaya yung psalmist, hindi ka magtataka na iba-iba rin yung tugon niya. The psalmist responds not just by one action. Makikita mo, he will guard, he will seek, he will restore, he will declare, he will delight, he will meditate. Tatanggi ako, nakalimutan. Gagawa ko ng paraan para hindi ko makalimutan itong mga salita ng Panginoon ko. Ganun siya ka-passionate. Ganun yung resolve niya. Sa salita ng Diyos, ganito niya tignan yung salita ng Diyos. Hindi mababaw. Hindi random lang. May laman bawat salita. May laman bawat paggawa. And so what we see here is someone who is responding with his whole being. Hindi ako mag-hesitant na ito lang ang ibigay ko sa Diyos na to. Hindi. Nakita niya, nakarapat dapat siya ng lahat ng meron siya. Naibigay niya lahat ng meron siya sa Diyos na ito. No? Kaya yun yung makikita natin, no? A whole person willing to get engaged, committed, devoted sa mga salita ng Diyos dahil ito yung disenyo na buhay doon sa mga tao na nasa loob ng tipanan. Sabi niya, walang talo dito. Kaya pagdating sa verse 10, sabi niya doon, with my whole heart, I seek you. With my whole heart, I seek you. As our covenant Lord, you are worthy of our whole. Napakaganda. But the psalmist also acknowledged this. This is not just about human responsibility. Baka makita natin na puro lang sa side ng tao. Instead, ito ay nangangailangan ng divinong aksyon, no? Kaya ang sabi ng psalmist, after that, with my whole heart, I seek you. Hinahanap kita.
Dahil kailangan niya eh. The psalmist is praying and showing dependence nang sa ganon maingatan ng kanyang buong buhay sa loob ng tipanan. Kapag sinabi ng text na let me not wander from your commandments, yung Israelites dito would immediately connect. Pag yung word na wander, instant, may ideya na kagad na yung wander na yan ay about sa wilderness history. Let me not wander from your commandments. May ideya sila na yung mga nandun sa wilderness na pahamak. Alam nung mga Israelitang umaawit nito, yung napakalaking kasalanan na ginawa ng Israel nung nandun pa sila sa wilderness. Ano yung Tagalog? Yon. Ilang hiyang. Ilang, yeah. So, I want you to see na yung understanding nila ng wonder ay hindi pagkaligaw ng lugar. It's not geographical. Ito ay pagkaligaw in the sense of covenantal. Not geographical, it's covenantal. Pag-alis sa tipan. Pamumuhay na para bang labas sa tipan. Yun yung wandering. Hindi ito naligaw lang na hindi nila alam yung lugar. The psalmist know that if he will be left on his own, kung iiwan siya mag-isa sa sarili niya, he will wander and drift from the word. The psalmist admits something important dito sa text natin, na even those who seek God, sila na mga naghahanap, they can wander. No? Even sincere believers are vulnerable. This is why, anong ginawa niya? Nanalangin siya. Kahit nasa loob na, nanalangin siya. Pinapakita nito yung dependence niya sa Diyos at hindi yung kumpiyansa niya sa kanyang sarili. And the psalmist went to another level. So parang nag-i-escalate din. On a higher level, pagdating ng verse 11, sabi niya doon, pansinin niyo kung paano niya i-internalize. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Yung store up dito ay internalizing or para bang tinitreasure, parang tinuturing niyang kayamanan. At yung kayamanan ang ginagawa dyan, tinatago for easy access. Sobrang halaga sa kanya, tinatago niya para pag kailangan niya, ma-access niya kagad. Ganun lang yung ideya, no? For the psalmist, hindi lang binabasa ang salita, kundi kinakabisado at isinasa puso upang yung kasalanan, sa kasalanan siya ay malayo, no? The psalmist understood na itong kasalanan nito ay hindi lang pagbali ng mga rules. Yung kasalanan ay nakikita niya na relational, kaya ang sabi niya, that I may not sin against you. Merong ugnayan sa Diyos, meron siyang alam niyang awareness na relasyon niya sa Diyos. Hindi lang may binali siya, may ugnayan siya. Kumbaga parang may binali kang batas, yung nanghuli sa'yo, tatay mo. Parang ganon. Relational, nakikita niya, naiintindihan niya na meron siyang ugnayan dito sa Diyos. Nagkasala siya, hindi lang sa kung sino, kundi sa kanyang Diyos. Kaya pinapakita nito na ang Diyos ay aktibo sa pagpapanatili ng kanyang mga tao sa loob, no, ng tipanan para sila ay hindi malayo sa kanya habang kanilang tinuturing na kayamanan ng salita niya at ang mga taong ito ay dumidepende at umaasa sa kanya. God actively preserves His people from covenant wandering as they treasure His word and depend on Him. No? Habang nakadepende. So makikita mo kung pinakita rin ni Pastor sa atin na nag-switch yung kanina yung sa unang mga verses, yung ano doon, yung writer, yung psalmist ay nanalangin. Dito rin nanalangin siya. No? Yun yung makikita natin. So, gusto ko lang linawin na ang Diyos ay hindi natin sinasabi na para bang wala siyang ginagawa hanggat hindi natin binubuksan yung mga Biblia natin o hanggat hindi tayo nananalangin. Ang sinasabi ko at gusto kong makita ninyo dito ay ang Diyos ay merong itinakdang kaparaanan, ordinaryong kaparaanan kung saan iniingatan niya at hinuhubog niya ang mga pinagtipang tao niya. God preserves, but He preserves through means.
nagpepreserba ang Diyos gamit ang mga kaparaanan. At ang ginamit niyang kaparaanan dito ay salita at panalangin. Hindi yun imbensyon ng tao, yun ay inordain ng Diyos na instrumento para panatilihin yung kanyang mga tao. Alam natin at may mga nakita na tayo na mga believers na genuine yung kanilang pag-ibig sa Diyos, pero kahit genuine yung kanilang relasyon at pag-ibig sa Diyos, they would stumble into sin. Sila ay makakaranas at matutumba sa mga kasalanan. Pero pansinin nyo kung ano yung consistent with those people. Sila na mga nananalangin, sila na mga hindi binibitawan ng salita ng Diyos at hinahanap yung kalooban ng kanilang Diyos sa mga salita, sa mga kasulatan, sa Biblia. As they meditate on it, as they store it in their hearts, pwede silang madapa, matumba, but they do not fall comfortably. They will not fall comfortably. Para sa kanila, yung kasalanan ay hindi na normal lang na binabaliwala. Ang konsensya nila ay gising o ginigising ng pananalangin at maging ng mga salita. Ginagamit ng Diyos ang panalangin at ang kanyang mga salita para bulabugin, ihayag at gapusin ang ating mga nakatagong kasalanan. So whenever we encounter and we face challenges, kailangan din natin makita yung mga sarili natin. Am I praying? Am I searching the word kung ano yung kalooban ng Diyos? Or ang ginagawa ng kaaway or ginagawa ng ating mga sariling kasalanan ay ilayo tayo sa mga kaparaanang inordena ng Diyos para tayo ay ingatan. We should not. Ito yung mananatiling totoo. May kaparaanan ng Diyos. Kung nahihirapan ka, ito yung gawin mo. Huwag ka nang mag-imbento. Sapat yung kaparaanan ng Diyos mo. No? Ginagamit yan ng Diyos. Bubulabugin niya yan. Hindi niya yan basta bubulabugin lang, papatayin niya at gagapusin niya yung mga kasalanan natin. So, pansinin niyo na pinapakita dito sa text na to, yung balance between divine preservation and human participation. No? Pansinin niyo yan sa passage. Nung sinabi niya na I seek you with my whole heart, pinapakita nun yung responsibility ng tao. Pero sabi niya, let me not wonder, divine dependence. Then sabi niya, I have stored up your word. Yung resolve niya, very intentional. Iingatan ko yung mga salita mo. Tapos, yung relational awareness niya sa Diyos, that I might not sin against you. Nandun yung balance. Pag nakita nyo, the psalmist is active but never independent. Disiplinado siya, pero hindi siya self-confident. Ang kumpiyansa niya ay sa Diyos. Pinapakita nito na yung preservation is God's work, while prayer and treasuring His word is our participation in God's preserving action. No? Kaya ang hamon sa atin ay bantayan natin. Let's guard our whole life by daily depending on the Lord through prayer and treasuring His word. No? Sa mga bago sa pananampalataya, maaaring sincere ka ngayon, but sincerity alone will not prevent you from drifting. No? Pwede kang madulas, matumba. You need to make sure that you are sincere with the right things at ang magdidikta ng mga tamang ito ay walang iba kundi salita ng Diyos. Ang mag-iingat sa hangarin mo ay walang iba kundi ang salita. At nawa, ang kultura ng iglesyang tapat sa salita ay maging malaking tulong sa'yo. Kailangan mo ng iglesia na tapat sa salita para naman yung kultura o yung mga nakapaligid na nag-i-influence sa mga paniniwala mo ay maitama, maituwid at mabago. Sa mga matagal ng Kristiyano, tandaan natin, even those mature believers can wander. No? Yung maturity na meron ay hindi equal sa immunity. Mature na ako, hindi na ako magkakasala. Sinong nagsabi? Now, we've seen that in the life of David. A man after God's own heart. A seasoned king. Even a psalmist. Pero anong ginawa niya? Nag-commit ng adultery.
Si Solomon, anong binigay sa kanya? Extraordinary wisdom. But yet, he fell to idolatry. Pinapakita rin nito sa atin na yung spiritual gift na meron tayo, it does not guarantee perseverance. Gifted ka, magpapatuloy yan. Si Solomon nga very gifted, natumba. And even in our time now, kung saan maraming kilalang Kristiyano, mga magagaling na tagapagsalita, mga pastor, sabi nga ang biruan nila ay celebrity preacher, but they made a name for themselves because of how great they are, how clear they are in teaching the Word of God. Yet, Steve Lawson, Sam Renihan, yung mga pastor na ito before ay natumba sa malaking kasalanan. So, makikita mo, you can ask question. Hindi natin alam yung mga kwento, pero nakita natin sila na minsan nakatayo pero natumba. And so, kapag tinitignan natin yung mga sarili natin, we should be asking questions. Binabasa ba natin yung salita ng casual lang? O tinuturing natin yung Biblia na kayamanan natin? Di ba merong mga usapin pa nga na mga pamana, na yung mga pamana na yun iingatan sa mga susunod pa na mga henerasyon. Parang ang laking kasalanan pag nawala nila yung halimbawa, singsing ni Lola. Pinamana. Anong ginawa mo sa singsing ni Lola? Tapos malaman nila wala palang value yun. Pero ito, yung pinapakitang kayamanan na ipapasa mo ay yung salita mismo ng Diyos. Hindi naluluma at hindi mapapantayan yung halaga. Pero are we treasuring the word deeply? Tinuturing ba natin itong kayamanan? Pinapahalagahan ba natin to bilang napakahalaga sa atin? Or binubuksan lang natin to pag may kailangan akong kausapin, pag may kailangan akong payuhan? Again, when you read the word, are you thinking about your relationship with God? First, relasyon mo. Hindi ka nagbukas dahil mangangaral ka lang. Hindi ka magbubukas ng Biblia dahil ikaw yung naka-assign sa Bible study. Magbubukas ka dahil nandito yung ugnayan mo sa Diyos. Nakikilala mo yung Panginoon mo. Do you treasure your God? If so, you should treasure His Word. Ituring mo tong kayamanan. Ang Scripture ba ay ini-inform yung mga decision mo, yung mga relasyon mo at yung mga desires mo? Whenever you are uncertain of things, do you look at the Scripture and pray, Lord, anong kalooban mo? Huwag kang manghingi ng sign sa ulap, hanapin mo yung mga nakasulat sa kasulatan. Magtanong ka sa mga tao ng kasulatan. Merong iglesia na tapat sa kasulatan. Nandoon, hanapin mo yung kalooban ng iyong Diyos. Do you pray? Lord, keep me from wandering. Ingatan mo ako nang sa ganun hindi ako malayo. Ingatan mo ako nang sa ganun hindi ako maligaw. No matter how season or no matter how many years na ako naging Kristiyano, huwag niyo akong hayaang madapa. Huwag niyo akong hayaan na malayo sa inyo. Is that your personal prayer and desire for our Lord? Or are you confident in yourself? Tropa ko kaya yung pastor. O kapatid ko kaya yun. Asawa ko kaya yun. Hindi ako matutumba. Malalapit kaya ako sa kanila. Hindi yung relasyon nyo sa amin na magliligtas sa inyo. Yung relasyon nyo sa Panginoong Jesucristo. At nawag gamitin kami para sa inyo. But everything we value because of our how we see God in our relationship bilang magkakapatid. And now for those who are struggling with sin, tandaan natin yung sinabi ng psalmist, I treasure your word so I may not sin against you. Dapat let God's word gain weight sa ating mga puso so that sin loses its power and grips on us. Hayaan yung mas lalong bumigat yung mga katotohanan ng salita ng ating Diyos. Nang sa ganun, every time na inaatake tayo ng kaaway, anong ginagawa ng Panginoong Jesucristo nung tinutokso siya ng dyablo? Bato ng salita.
Gusto mo ba maging katulad ng Panginoon mo? Eh, gawin mong kayamanan ng mga salita niya nang sa ganon meron kang panlaban kapag ang kasalanan ay dumating o humarap ka sa mga tukso at kasalanan. So, you cannot keep your heart pure and faithful by effort alone. Remember that. Hindi lang ng sarili mong lakas. You need to repent of your self-trust and come to the one who never wandered. Merong hindi naligaw kailanman. You see, the word we are called to treasure points us to the word made flesh. It points us to Christ, the faithful Son of God, ang buhay na salita na nagkatawang tao. Kaya kung nakikita mo yung sarili mo na para bang naliligaw at malapit ng maligaw at malapit ng madulas at matumalikod, umasa ka sa Kanya, bumalik ka sa Kanya, dumipende ka sa Kanya, kumapit ka sa Kanya, humawak ka sa Kanya. Paano mo gagawin yun? Buksan mo yung salita, manalangin ka. If you now desire covenant faithfulness, kung hinahangad mo ay katapatan sa Diyos ng tipanan, sa loob ng tipanan na meron tayo sa Kanya, begin by depending and treasuring the Christ of the covenant through His Word. There is no true guarding of the heart from sinning apart from the person and work of Christ. Hindi mo maiingatan at hindi ka mananalo laban sa kasalanan kung hiwalay ka kay Kristo. Ang dahilan kung bakit totoo na maiingatan sa pagkakasala sila na tinuring na kayamanan ng kasulatan ay dahil mula sa kasulatan nakikilala nila ang tanging tagapagligtas nila sa kasalanan. Whenever they open the Bible, they see Christ, ang kanilang tagapagligtas mula sa kasalanan. You see, brethren, ang Biblia na hawak mo ngayon, si Kristo ang sentro. The Bible that you have is Christ-centered. If you will see yung beauty niya, yun ay dahil tinuturo ka niya sa tunay na maganda, ang Panginoong Hesukristo. Now, from guarding alone, hindi yan yung goal lang ng covenant life. Hindi lang para ingatan yung goal ng buhay sa loob ng tipanan. Ang buhay sa loob ng tipanan, hindi lang ito patungkol sa paglayo sa kasalanan, but the opposite of sin. Ano yung opposite ng sin? Hindi gumawa ng pagkakasala, kundi ang magkaroon ng kagalakan at ugnayan sa Diyos. It is delighting in the Lord. No? Naiintindihan ng psalmist na ang buhay sa loob ng tipanan ay iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng mga binigay nitong kaparaanan, pero ang buhay sa tipanan ay hindi dito nagtatapos. Meron pang verse 12 to 16 kung saan makikita natin na ang buhay sa loob ng tipanan ay may kasayahan na pinagyayaman ng Diyos para mapagtibay ang mga tao sa tipanan sa pagsunod nila sa kanyang ipinahayag na kalooban. That's what we will see in verse 12 to 16. Pansinin niyo yung progression. Sa verse 10, hinahanap ng psalmist ang Diyos. Verse 11, hangad niya na huwag magkasala laban sa Diyos. Then verse 12, anong sabi? Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. Pinupuri ng psalmist ang Diyos at gusto niyang matuto mula sa Diyos. Gusto mong matuto sa Diyos? Nagpuri siya sa Diyos. Nagpuri siya sa Diyos dahil gusto niya ring matuto mula sa Diyos. Ang puso ng psalmist ay hindi lang nakatuon sa batas, kundi sa Diyos ng batas. Para sa psalmist, ang pinagmumulan ng kagalakan ay Panginoon ng kautusan mismo. Kaya naman para sa psalmist, ang salita ng Diyos ay hindi kabigatan kundi pagpapala sa kanya. Dahil mula doon, napapaalalahanan siya kung sino ang Diyos na sa kanya ay nakipagtipan. Sino ba tong Diyos na nakipag-ugnayan? Naaalala niya yun kapag binubuksan niya yung salita at kapag yung Diyos ng salita ay tinuturuan siya mula sa mga salita. Yung Diyos. Very intentional yung psalmist sa paggamit niya dito ng statutes o tuntunin. Sa original na wording ay chukim.
Dahil ito din yung salitang ginagamit sa tuwing nag-i-establish ng covenant terms or stipulation. Very same word, statutes, no? Ito yung mga nilalatag na tuntunin na sinusunod ng mga nasa loob ng mga nakikipagtipan. No? So yung statutes dito ay may sense ng boundaries or bakod na hindi temporary, na pwede mong tanggalin lang, kundi permanent, no? Hindi nagbabago. At kapag merong sense na hindi nagbabago, ang naiisip kagad ng mga nasa loob ng tipan na paggamit ng salita ay related sa 10 utos ng Diyos. Hindi naluluma, kundi nagpapatuloy. No? Para sa mga Israelites, ang 10 utos ay hindi ibinigay para pahirapan sila. Kaya sabi doon sa verse 12, pinapakita na grateful siya at nagpupuri siya sa Diyos. Dahil ibinigay sa kanya yung covenant instruction, itinuturo sa kanya yung covenant instruction. No? The psalmist is not just grateful, he even expresses delight sa mga patotoo ng Diyos. We will see that in verse 14. Pinapakita nito na yung pamumuhay na nakaayon sa utos ng Diyos ay nagpapatotoo na siya ay tao ng Diyos. No? You see here na ang kasiyahan ng psalmist ay ang mapaalalahanan na ang kanyang pagsunod ay nagpapakita ng kanyang ugnayan sa Diyos. Na siya ay para sa Diyos at ang Diyos ay para sa kanya. That's the language of covenant. Siya yung Diyos, tayo ay tao ng Diyos. Ito ang nagpapasaya sa kanya tulad kung paano ang isang tao ay masasayahan kapag nakamtan niya yung lahat ng kayamanan. Ganun niya kinumpir. Pag nakamtan ko lahat ng kayamanan, pinapakita pa nga na greater yung niya sa salita ng Diyos. I delight as much in all riches. No? Para sa mga taga-Israel, ang pagkakaroon ng kayamanan ay pagkakaroon ng security. Security nila, pag may kayamanan sila, security yon sa pangkasalukuyan nila at sa panghinaharap nila. But for the psalmist, to have the word of the Lord is much more better. It's a much more better security sa present and future. Kaya anong tingin nila doon sa salita? Kayamanan. Kayamanan. This shows the relational affection the psalmist has for his Lord. May kasiyahan siya sa salita dahil minamahal niya ang kanyang Panginoon na pinagmulan ng salita. The psalmist is showing us that we cannot really actively and joyfully obey the word if our heart is far from the Lord. Hindi mo magagawang sundin yung salita kung ang puso mo ay malayo at nagpapanggap lang sa Panginoon ng salita. Ito yung dapat maging totoo. Ugnayan mo sa Diyos. Minamahal ng psalmist ang Panginoon. Kaya ano yung makikita natin? Merong yung active na progression din, no? Kaya just like in verse 9 to 11, makikita natin from verse 12 to 16? Yung aktibong pagpapatuloy ng psalmist. Yung aktibong resolve niya. Anong gagawin ko dito sa salitang to? Ano sabi? Verse 13, ipapahayag ko ng labi ko. I-declare ko. Verse 14, ako'y magsasaya sa mga salita. Verse 15, ako'y magbubulay-bulay sa salita. Aking igagalang o itutuon ang aking mata sa mga kaparaanan o daan ng Diyos. Verse 16, ako'y magagalak. At hindi ko kalilimutan ang mga salita ng Diyos. Aktibo yung psalmist sa loob ng tipanan. Hindi napipilitan, kundi kakikitaan mo ng pagpupuri at paggawa na may kagalakan. Pero bakit siya may kasiyahan sa gitna ng napakaraming utos at pinapagawa sa loob ng tipanan? Ang daming utos. Pero bakit siya nasisiyahan? Yung puso niya kasi, hindi lang nakatingin doon sa utos. Nakatingin siya doon sa Diyos na nag-uutos. Bawat binababa ng Diyos, alam niya na pag-ibig sa kanya ng Diyos. At dahil ang kanyang kagalakan ay totoong lumalago, siya ay makikitang sumasamba na salita ng Diyos yung sentro
That's what we will see. Ang Diyos yung nagpapanatili, o God preserves covenant faithfulness by cultivating delight sa Kanya through word-centered worship. Pinananatili ng Diyos ang ating pangtipanang katapatan sa pamamagitan ng pinagyayamang kagalakan sa Kanya. Hindi basta kagalakan, kagalakan sa Kanya. Gamit ang pagsamba na nakasentro sa salita. This is why very significant yung pagsamba na ginawa ng salmista sa verse 12. Hindi ito filler lang, kundi ito ay intentional. Hindi, siningit ko lang, sige. Hindi natin nakita ang salmista na walang ginagawa, kundi aktibo niyang nilalagay yung sarili niya kung saan mapagyayaman ang kanyang pag-ibig at kagalakan sa salita. Intentional, ilalagay ko yung sarili ko kung saan mayamang pinagsasaluhan ang salita. May pagsusumamo sa verse 12 na maturuan siya ng Diyos. At napangyayari yun sa personal at corporate na pagsamba. No? Hindi basta pagsamba, kundi pagsamba na sentro yung salita. No? Look at the psalmist's resolve sa mga susunod na verse. I declare, I delight, I meditate, I will not forget. No? San ba tayo madalas nagde-declare o naghahayag gamit ang ating mga labi ng mga salita na mula sa Diyos? Hindi ba sa pagsamba na nakasentro sa salita? Hindi ba sa word-centered worship din natututunan natin na maggalak sa mga patotoo ng Diyos? San ba natin regular na napagninilayan ang mga tuntunin ng Diyos? San ba natin na ipapakita ang ating paggalang at naitutuon ang ating pagtingin sa mga kaparaanan ng Diyos? Ano ba ang ginagamit ng Diyos na kaparaanan para di natin malimutan ang kanyang mga salita? Hindi ba yung pagsamba na nakasentro sa salita? So from verse 13 to 16, nakikita mo. Gusto mong umusbong o lumago yung kasiyahan mo sa iyong Panginoon? Ilagay mo yung sarili mo kung saan mayamang pinagsasaluhan ang salita. At ang sabi niya doon, pagsamba. Pagsamba. Bakit inuutos ng Diyos na sambahin siya? Isa sa mga dahilan ay dahil ang pagsamba ay kaparaan ng gamit niya upang ang kagalakan sa Kanya ay mapagyaman. Naluluwalhati ang Diyos kapag nagagalak tayo sa Kanya ayon sa mga katotohanang inihahayag niya sa Kanyang mga salita. Sabi ni John Piper, no, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Pero sa context ng Psalms 119, God is most glorified in us when we are most satisfied in His Word. Totoo to sa salita ng Diyos. No? Hindi lang inutos ng Diyos na sambahin natin siya, pinagyayaman ng Diyos ang ating kasiyahan sa Kanya sa pamamagitan ng mga panambahan na sentro ang salita. Kaya tungkulin din natin bilang iglesia na panatilihing sentro ang salita. Gagawa tayo hindi dahil imbento natin, kundi inutos sa atin. Kaya pasok yung regulative principle of worship. Dahil paano mo sasabihin na ang worship ay God-centered o word-centered? Kung meron diyang ipinapasok na, ito, pwede naman to, hindi naman to inutos eh. Ang ginagawang pagsamba ay ayon lang sa inutos ng Diyos. You cannot call worship word-centered when it is not regulative principle of worship. Hindi lang inutos ng Diyos na sambahin natin siya. Yung pagsamba, sa loob ng pagsamba, pinagyayaman yung kasiyahan na meron tayo sa Kanya. Hindi to according to our preference, but according to what God commanded us. This is not just joy, hindi to kasiyahan na parang nadala lang ng emosyon or emotionalism. It is a joy rooted in the truth of the Word. No? Nakaangkla ito sa kung ano yung pinapahayag ng Diyos sa sarili niya. No, kasiyahan dahil katotohanan yung ipinapahayag ng Diyos sa mga kasulatan. It is a joy of knowing that they belong to God and that God produced joy in their obedience and worship. Kaya napaka-essential yung kasiyahan. Hindi lang iniingatan, essential yung kasiyahan para magpatuloy. Dahil kung walang kagalakan sa Diyos, wala tayong magiging kagalakan sa salita,
Kaya yung mga simpleng utos, anong mangyayari? Magiging mabigat na paggawa. For us, kung hindi mo kasiyahan ng Diyos, simpleng utos, magiging mabigat na paggawa para sa'yo. But if you treasure and love the Lord, yung mga utos niya hindi magiging kabigatan. Mahirap, pero dahil alam mo na utos yun ng Diyos, gagawin mo yun ng may kasiyahan. Again, isa sa mga palagi kong pagpapaalala na ang kasiyahan ay hindi limitado sa pagngiti. Pwedeng hindi ka nakangiti pero tunay kang masaya. Dahil satisfied ka. At ganun yung kasiyahan dito. Hindi ito patungkol lang sa pagngiti. Okay. Ito ay kasiyahan internal. Kaya yung delight heart yun, internal din yun eh. Kaya ano yung hamon sa atin? Tulad nung salmista, actively, i-position mo yung buhay mo kung saan pinagyayaman ng Diyos yung kasiyahan mo sa Kanya. Sana malinaw yan. Saan pinagyayaman ng Diyos yung kasiyahan mo sa Kanya? Pagsamba, salita, panalangin, mga kaparaanan pa rin niya, no? So, ingat tayo doon sa mga so-called praise and worship na itinataas, no? Yung pag sinabing nilang praise and worship, ang tinataas doon ay yung mga mapang-ingganyong mga musika. Ang sentro nun ay yung galing ng banda o kung sino yung kumakanta. Pero hindi yung tapat na pagpapahayag ng salita. Ang pantawag nila sa mga tao ay music, band, o yung performer. Sa isang pagsamba na sentro ang salita, ang pagpantawag at pang-engganyo sa mga tao ay walang iba kundi yung katotohanan ng salita. Kaya sana nandito ka dahil nakita mong maganda ang Kristo ng salita. Nakita mo na maganda at satisfying ang salita ng Diyos. Now, if true worship is centered in the Word and such is God's ordained means of cultivating joy in Him, then we should treat it as covenant privilege, not weekly routine. Kapag nagsasama-sama tayo sa usapin ng pagsamba, dapat dumulog tayo na handa at intentional sa ating mga pagsamba. Tayo ay dumudulog o nagsasama-sama ng may panalangin at gutom sa mga salita ng ating Panginoon. Dumating tayo sa pagsamba na umaasa na merong Diyos na nagsasalita at yung Diyos na nagsasalita ay huhubugin tayo at pagyayabungin ang kasiyahan natin sa Kanya. What really satisfies us in every worship is God Himself. No? But let us be clear, itong pagpapayaman ng kasiyahan dito ay pumapatungkol hindi sa lahat ng tao. It belongs only to God's covenant people. No? Ang mga taong nasa labas ng tipanan ay maaaring masiyahan sa mga bagay na pansamantala. Pwedeng magustuhan nila yung mga liriko at mga himno na kinakanta sa loob ng iglesia at magandahan at hangaan nila yung mga pangangaral ng salita. Pero lahat ng yon ay hindi magtatagal kundi mawawala hanggat ang puso nila ay hindi pa binabago ng biyaya. Kung ang salita ay hindi pa matamis sa'yo, kung ang pagsamba ay hindi mo makitaan ng kagalakan, ang problema ay hindi sa pangangaral o ang pagsamba o sa mga kaparaanan ng Diyos, ang problema ay nasa ating mga puso. No? Ang puso ng isang bumagsak sa kasalanan ay hindi kayang baguhin ng sarili niyang lakas at sarili niyang kakayahan. Kaya ang panawagan sa iyo ay lumapit ka sa nag-iisang may kakayahan na magpasok sa iyo sa isang mapagbiyayang tipanan. Siya na pinapatungkulan sa bawat panambahan na sentro ay ang kasulatan. Siya si Kristo. Siya ang Panginoong Hesukristo. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binubuksan niya ang daan upang ang makasalanan ay makapasok sa loob ng mapagbiyaya at nagliligtas na tipanan. Sa kanya ang kagalakan ay hindi pansamantala, kundi pangwalang hanggan na higit na mas mahalaga. Sana ang Panginoong Hesukristo ay maging matamis sa'yo.
yung nagpapatawad ng kasalanan, tumatanggap ng umaamin sa kanilang mga kasalanan, siya rin yung nagbibigay ng katwiran. Siya yung pinaka-kailangan mo. Lumapit ka kay Kristo. I-enjoy, huwag mong ipagkait yung pinakamagandang biyaya o pinakamagandang kaloob ng Diyos sa'yo. Ibuksan mo ang iyong sarili sa Panginoong Jesucristo. So let me end by reminding you of the story nung dalawang lalaking lumalakad sa Emmaus Road. Makikita natin sa Luke chapter 24. Sila ay naglalakad palayo, nalilito, pinanghihinaan ng loob dahil sa mga nangyari recently, namatay ang inaasahan nila. Then verse 31 on Luke 24, sabi doon, their eyes were opened and they recognized Christ. And then Christ vanished from their sight. Nawala yung Panginoong Hesukristo. No? Physically, hindi na nila nakikita si Kristo, pero nung inalala nila yung binuksang kasulatan, ang sabi nila, hindi ba nag-alab ang ating puso? Nung binuksan niya sa atin ang kasulatan. Inalala nila nung binuksan, nung hindi nila nare-recognize at biglang nawala na si Kristo, yung kasulatan. So, ang pag-aalab ng puso ay, na sinasabi doon, ay hindi simpleng emosyon lang nila. Ito ay puso na naliwanagan, pusong pinapainit at pusong muling nabuhayan dahil ang Panginoong Jesucristo na biglang nawala ay pwede nilang balikan at makita mula sa mga binubuksang kasulatan. Very interesting yung sinabi na he vanished from their sight. Tapos bumalik sila sa pag-alala, di ba nag-alab ang ating puso nung binuksan yung kasulatan. Binalikan nila yung binuksang kasulatan. So, same is true with us now. Hindi natin nakikita ang Panginoong Jesucristo ng harapan. Pero kapag binubuksan ng kasulatan, siya ay ating nananamnam. So will you treasure the word for the very reason na mula dito ay nakikita o makikita mo at mananamnam mo ang tagapagligtas na si Kristo. Tandaan, ang pusong nag-aalab kay Kristo ay pusong mananatili at pahahalagahan ng kanyang kasulatan. Kung ang kasulatan ng ginagamit ng Diyos upang hubugin, ingatan at bigyang kagalakan ng ating pamumuhay sa loob ng tipanan, then it is a treasure that we should cherish and always pursue. Buksan mo ang salitang magdadala sa iyo kay Kristo at hayaan mo na ito yung maging kagalakan mo. Ingatan ka at palaguin ka sa kagalakan na nakaugnay sa Kristo ng tipanan. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan ng inyong mga salita. Salamat dahil hindi kailangan mag-imbento para maingganyo ng tao, sapat ang salita na nagpapahayag at naglalapit sa mga makasalanan tungo sa tagapagligtas ng mga kasalanan ng aming Panginoong Hesukristo. We ask na kami po na mga nasa loob ng tipanan ay maingatan ng aming mga panloob na pagkatao, na huwag kaming malayo sa inyo at mabigyan kami ng kagalakan upang ang bawat pagsunod ay aming maging kasiyahan dahil ito'y utos na mula sa inyo. Ito'y utos na nagbibigay luwalhati sa inyo. Ito'y nagiging kagalakan dahil mahal namin ang pinagmumulan nito. Dalangin ko na totoong mahalin ka namin mula sa inyong mga kasulatan. Huwag naming ipagpalit yung ibinigay mong kayamanan sa mga lesser riches na inaalok ng mundo. Dalangin ko na ang bawat isa rito ay magkaroon ng kasiyahan and satisfaction, walang iba kundi kay Kristo. I ask that you will save yung mga kasama namin dito na hindi pa nakikitang mahalaga ang Panginoong Jesucristo. Allow them to see their sin. Walang pag-iingat at walang tunay na kagalakan hiwalay kay Kristo. So, may you bring them to their need in Christ. Maraming salamat sa pangangaral ng salita. Maluwalhati ka nawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.